Sasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high! First day of school, laging may kaba. Sino ba naman ang gustong mag-isa? Sana may cute na makatabi, may bagong kaibigan tapos ng klase. Lakas loob, hanapin ng katropa, sumabay sa sayaw. Let's do the first day high! Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high! Umaapaw sa talino, do the rainy high. Kung mayaman si papa, do the saucy high. Pag mahilig ka sa sports, do the MVP high. Kung cool ka na stick, do the ramo high. Pag solid sa bait, do the nice guy. Hep, 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 itigil yan. Bakit commercial ng Rexona to? Mukha ba akong kilikili? Tao ako. Tao. Pakilipat niya sa movie ko. Mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero di pwede kinanay, di pwede kitatay. Ayaw ni tito at ni tita. Mapili si ate, pati si kuya. Stricto si lolo at si lola. Mag-aral raw muna o mas bigyan ng oras ang pamilya. Pero tandaan mo to, mahal na mahal kita. Mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero bata pa tayo, di ko pa kaya. Marami pa tayong inasikaso. At baka rin posibleng sa iba ka pang magkagusto. Ang oras muna ay hayaang palipasin. Pag tama na ang panahon, pwede mo na kong lambingin. Mahal kita, pero mahal kita. Ako si Janang, Tubong San Pedro. Dun ba sa Laguna? Napakalayo nun, pero napag-isipan naming mag-aral ako sa Maynila. Dito sa Universidad ng Silangan, kung saan nagsisimula ang maliwanag na kinabukasan. Sabi ng nanay ko, bagay daw sa akin ng nakaputi. Yung parang doktor ba? Dentista raw ang bagay sa akin. Maganda daw kasi ako, exotic. Sa totoo lang naman, tama ang nanay ko. Maganda talaga ako. Kaya yung nanay ko, kahit umaga sa tong itsan at nag-aamoy beha, mahal na mahal ko siya. Ang tatay ko naman, maagang nag-give up ang katawang lupa. Nakalimutan daw humingi. Pero ang alam ko, dahil sa sobrang niyang katuwaan sa alak, ayun, nalunod ata. Alam nyo, kahit hindi ko nakilala ang tatay ko, alam kong gwapo siya. Kamukha ka daw kasi siya, sabi ng nanay ko. Maganda ako, malamang, gwapo tatay ko. Walang ko kontra. Pasensya na, nagmamadali ako Magkikita kami ng mga friends ko. Ang tagal-tagal na kasi namin hindi nagkikita I've been waiting for this moment. Ganito ako ngayon, at ganito naman ako noon. Tandang-tanda ko pa noon. Kilala ko bilang si Janang. Ang Janang ng buhay ng nanay ko. Naka-pigtails, makukulay na ipit, thick glasses, braces, baduy, probinsyana, palengkera. In short, tsaka! Tsaka ako! Ito si Ana, also known as Anang Atat. Matalino, maputi, popular, at may itsura din naman.
Pero mas maganda lang ako. Pero ayun, atat siya. Palagi, as in, palaging nagmamadali. Ganun siguro talagang matatalino. Palaging kulang sa oras. Palaging gahol. Perfectionist eh. Wala, anong oras na? Bakit wala pa sila? Nasaan na sila? Ana! Ito naman si Abang. Si Abang Kupad. Siguro kaya matindi ang traffic sa recto kasi tumatawid si Abang. Ganon talaga siya eh. Slow-mo. Gusto ata, dramatic palagi ang eksena. Kapag kasama mo ito, maraming oras na masasayang. Kailangan mo pang mag-dessert para lang matanggal ang stress sa kanya. Ang motto ata niya sa buhay is, very slowly but surely. Maganda din naman siya, parang si Anang, pero walang tatalo sa ganda ko. Kaya kami kinilalang grupong ang-ang. Ang magkakaibigang nagmamahalan ng lubos, kami yan! Tagal-tagal ko, kailan ako naghihintay dito. Ano na si Jana? Hi girls, Jana is here. Ako si Janang. Ang ganda ko, no? At ito ang storya ko. Pero syempre, pag may bida, meron ding kontrabida, tulad ng mga ito. Agay! Oops! Sorry mga ang-ang. Hindi kasi kumikinis yan. Mga ang-ang kasi talaga kayo. Tama na yan. Baka mahawang pa tayo sa pagiging ang-ang nila. Sige na, umalis na kayo. Sige na, bye-bye, bye-bye. Bye. Ito ang dakila kong teacher. Asar din minsan, pero okay din. Grabe lang magpa-assignment. Actually, galit ata siya sa assignment eh. O, di ba? Hanep sumideline, no? At ito pa ang mga taong nagpakulay sa aking buhay kolehiyo. Ito si Azel, may sariling mundo. Hindi mo yan makakausap basta nakaharap siya sa laptop niya. Minsan nga kailangan pa siyang i-chat para lang sagutin yung tanong mo, kahit magkatabi lang kayo. Type ko nga siya dati. Kaso, nung umamin ako sa kanya, sinundo niya lang ako. Ang dalawang ito naman, forever nang hindi magkasundo. Si Kurt, madiskarte. Madiskarte mangopya. At si Kyle, ang kawawang palaging kinokopyahan ni Kurt. Minsan nga, pati pangalan ni Kyle nakokopya na ni Kurt. Ang tatlo namang ito, ang tropang friends forever, baliw all together. Sila ata ang pinakamasayahin sa classroom. At dahil sa kanila, nagiging masigla ang klase. Itong dalawang ito naman na mag-best friend na sina Paolo at Alex. Para silang tahimik lang mag-usap. Dun sila naging close eh. Pag tinatanong nga namin kung sila, hindi sila sumasagot eh. Pero tandaan, silence means yes. Ito naman si Josephine, palakain. Basta ata may pagkain, wala siyang pakialam sa ibang tao. Basta may pagkain yan, mabubuhay siya. At ang palatulog naman na dalawang ito ay si TJ at Grace. Basta may pagkakataon ata at may oras, kahit 1 minuto lang, matutulog sila. Ewan ko ba? Wala atang kama sa bahay, kaya dito sila sa school natutulog. Ito naman si Rocky. Rocky maganda ang tawag sa kanya. Pero syempre, walang tatalo sa beauty ko. Si Nikki, ang genius ng klase. Kahit break time ata, nag-aaral yan, kaya matataas ang grades niya. Ang pinakahuli naman, ika nga save the best for last, ay ang pinakamaganda naming professor noong kolehiyo, si Professor De La Cruz. Ang ganda-ganda niya, di ba? Parang ako lang. Well, typical na teenager lang naman ako. Typical na pretty.
At para sa akin, ang salamin ang pinaka-importanteng gamit kaysa sa toothbrush. Pangalawa lang kaya ang toothbrush. Ang pinakamagandang iwan sa balat ng girl. Sa balat ng saging kamo. Kapag ka nga dyan. Pag-inaya ko na kayo ng moment ng bida. Bakit ko kayo ni friend? Ay, naku, well, gugulit si Jana. Ano magtataga sa'yo dyan? Kami lang. Ay, naku, duwan pa kayo Talaga naman. I'm so touched. Ang sweet nyo, grabe. Kano oras na? Di ka na. Wala magbabago sa mga mukha nyo eh. Tara na, girls. Hey. Tara na. Just like that, my girl. Ano na ako? Pangali ka na! Ay, sige, isa. Kakamadali nila papuntang room. Ay, kasama pala ako dun. Ang beauty si Jana. O yun! Hehehe, natalisan na naman ako. Ganun talaga ata kapag bida, medyo clumsy. At the end, syempre, hindi na, no? At saka, nung panahon yun, di ko naman alam kung anong ginagawa ng... Umextra pa ang Coke. Pero, itong Coke na ito, ang pagkadulas ko ngayon, doon nagsimula ang karumal-dumal kong pag-ibig na may halong K. Katangahan! Oo na, tanga na. Aray! Okay na lang. Office ba? Emot lang. Talong-talongin mo ba? Okay ka pala. Ganun ba? Sige. Wala na akong ingat ka. Miss! Yes? Excited na akong itanong ang name ko at phone number ko. That moment, slow-mo na talaga ang paligid. Para akong ice cream na nabibilad sa ilalim ng araw. Nakakatunaw ang mga titig niya sa akin. Pero still... Yung laway mo, nasan mo? I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Kinikilig ako, itong epekto mo. Walang na lang tumakbo ako sa banyo. Nakakatakot ka, sumusobra ka. Nakatatak sa isip kong ngiti sa iyong mukha. Naku, ano ba yan? Puro ganyan na lang. Wala ka nang alam gawin kundi magparamdam. Hindi ko na alam, ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ba na wag na lang. Tuwing gabi ka lang nagte-text, message ko walang effect. Nag-aantay kung ano nang next. Upang aking utak ay mase. O ano ba nadarama? Huwag nang paligoy-ligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Pwede ba? Huwag ka nang magrama. Huwag nang paligoy-ligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Kwento-kwento ka tungkol sa bagay-bagay. Pag-usapan namin natin tayo medyo bagay. Ngunit mabagal ka, di mo maisipin sa bagay. Kunting tiis na lang, malapit na akong magbabay. Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan na lang. Wala ka lang alam gawin kundi magparamdam. Hindi ko na alam, ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ba na wag na lang. Tuwing gabi ka lang nagte-text, message ko walang effect. Nag-aantay kung ano nang next. Upang aking utak ay mase. O ano ba nadarama? Huwag nang paligoy-ligoy-ligoy, paligoy-ligoy pa. Pwede ba? Huwag ka nang magrama. Huwag nang paligoy-ligoy-ligoy, paligoy-ligoy
Akala ko pa naman nakascore na ako. Ano ba? Jana, pepekto sa nakita dyan. Bumangan ka na nga dyan. Naku, tingnan mo nga yung itsura mo. Ang gulo-gulo ng buhok mo. Paano pag nakita ka ng mga kapitbahay na sasabihin nila, gulo... Ay, naku, anak mo ka pinagsakbuhan lang kita tupa. Parang may kakilala, may kamukha ka talaga eh. Parang sa school, parang nakita kita sa school. Ay, naku, anak. Niloko mo ako. Parang meron talaga eh, mama. Sino ba kasi? Parang may kamukha ka eh. Anak, huwag na magsalita. Lumabas ka na dyan. Kumain ka na, okay? Gusto ko na umuwi. Ang tagal-tagal nila. Okay ka na? Okay na. Wala. Ha? Wala. Okay na ako. Ano pala pangalan mo? My name is Jeanette, pero my friends call me Jana. I'm Kenneth. Friends na tayo Ano naman? Jana, pwede magtanong? Ano yun? That moment, unexplainable ang feeling. Parang I want to fly like a bird. Yung puso ko parang nalalaglag sa dumuhan at tumatalbog-talbog. Hindi ko to inaasahan, pero syempre, inaasam-asam. This is it! This is really is it! Eto na yun! Pwede mo na siya. Nawindang ako. Feeling ko bird ako na bumagsak mula sa himpapawid. Yung puso ko tumatalon sa ilog at hindi na nakaahon. Grabe naman itong lilalang na to. Kapal moks! Nakaka-turn off. Syete, wala. Pero syempre, mahilo-hilo man ako sa kakahiyan. Bago ko mawalan ng ulirat, binigyan ko na siya ng 10 piso. Para naman may pambili siya ng candy. Ay nako, buhay oo. Lord, help me. Itong moment na ito, it's like the end of the world. Ano ba yan? Ang gwapo-gwapo, walang pera. Ano to? Kanino ba to? Uy! Kay Kenneth to ah! Akin na to. Sa akin ang huling halakhak. Silent keeper. At dahil sa nangyaring yun, napunta sa akin ang wallet. Yung wallet na yan, yung walang kwentang tao na yan, ang gumalo sa buhay naming magkakaibigan. Buhay naming mangang-ang. Uy, habang mas nakakasang klase kayo. Siyempre, improving na ako eh. Improving eh, baka naman talaga dahil sa kupal mo talaga nakalimutan mo lang. Malusot ka pa dyan eh. Uy, nakatilala ka na naman dyan. Ha? Nakalala mo na si crush mo, paano ko siya nakalala? Oo, even after my name, address, birthday, pangalan ng nanay at tatay ko, pangalan ng lolo ko, pangalan ng mga kapatid ko, lahat na, everything, even after my signature. Well, hindi naman kataka-taka, diba? Katakam-takam ako eh. Paano ba yan? Friends na kami ni Crush. May hindi mo alam mo ako sa'yo, mukhang inunahan ka nga lang. Sino ko? Ingit na kayo, mga losers. Yabang mo na ang pangalan ka dyan. Ay nako, ayaw din ang maniwala. Ingit lang yun, tingnan mo. Ito yung wala to. Mula noon, nag-iiwasan na kami. Di na nga kami nagpapansinan eh. Para lang akong hanging dumadaan sa ilang minutong pinalabas kong paraiso. Nasira ang ilang taon kong friendship sa kanila. At mula noon, na dahil nalaman ng mga kontrabida sa storyang ito, kumalat ang chismis, kaya lagi na lang nila akong inaasar. Ilusyonada siya. Ganun siguro talaga ang buhay ng magaganda eh. That time kasi na yon, nasa isip ko na maganda ko. Wala akong kasalanan. Well, that's life. Tapos, biglang kinonfront ako ni Kenneth. Kung nakita ko daw ba yung wallet niya, sabi ko naman, Who cares about your wallet? Wala namang laman yun eh. nagtampo si Kenneth at iniwasan na din ako.
Nagsimula ang lahat sa eskwela, nagsama-samang 12 sa kalokohan at sa tuksuhan, hindi maawat sa isa't isa. Madalas ang standby sa cafeteria, isang barkada na kaisaya, laging may hawak-hawak na gitara, konting udyok lamang kakanta na. Kay simple lamang ng buhay nun, walang mabibigat na suliranin, problema lamang laging kulang ang datong. Sana napunta ang panahon? Sana nga ba? Sana nga ba? Sana napunta ang panahon? Sana nga ba? Sana nga ba? Sana napunta ang panahon? Sa unang ligaw kayo'y magkasama, magkasabwat sa pambobola, walang sikreto kayong tinatago, okay sarap ng samahang barkada. Nagkawatakan na sa kolehiyo, kanya-kanya na ang nilakaran, kahit minsana na lang kung magkita, pagkakaibigay hindi nawala. At kung saan na napadpad ang ilan, sa dating eskwela meron ding naiwan. Hindi ko na kaya kita. Kasalanan mo magaling ko ako. Kasi yung lecturer ng nanay ko. Kasalanan mo kung magpagtaka ko at nagsetyan sila sa akin. Pero paano? Magbibigti na ba ako? Wait lang, masakit ata yun. O magpapakalunod na lang kaya ako sa tubig. Ah, alam ko na. Maglalaslas na lang ako. Ano ko, Hilo? Bakit kaya nun? Ayoko na mag-isa. Anong hinimot-himot mo dyan? Ano na yan? Akin na yan. Pabayaan mo na ako, Akin na yung punda mo. Nay. Akin na. Ah, sige, sa'yo na. Nako, sige. Nakita ko ningangat ka din, bantay kanina. Nako. Mudmud mo pa. Hindi, mudmud mo. Mudmud mo. Mudmud mo pa para kiss kayo ni bantay. Sorry, harang-harang ka kasi sa daan eh. And please, huwag ka nga mag-hook kay Kenneth. You are not so style. Super kadiri to dead. Ipapatulan ka nun. Di pa girls. Tama. Adyo. Adyos nyo, utot nyo, madapa sana kayo. Makakarma din kayo. Ah! Man! O, tingnan nyo, ang bilis ng karma. Oh well, so much of the drama part of my college life. Alam kong gusto kong tulungan ng mga kabarkada kong ang pero syempre, pride. Big word. In one flick of a hand, nawala ang lahat. Everything. I miss my friends. Si Anang Atat at si Abang Kupad. At ang mga alagad ni Ursula na palaging umaaway sa amin. At syempre, ang damuhong may-ari ng bulok na wallet na wala namang lamang pera. But then, I have to move on. We have our own lives to live. Di ko man maintindihan ang mga pangyayari noon. It's about time to accept things as they are. Ako na ito, si Janelle. Stylish, doctor, and with a boyfriend. Maraming nangyari after all those years. Yes, at ito na, magkita na ulit kami ng tsaka kong friends. At ito na nga si Abby. Abang Kupad noon, Professor Abby na ngayon. Hindi ko akalain na isang makupad na nilalang tulad itong babae ito ang magiging guro.
si Ana, the businesswoman. Anang atat noon, ngayon naman ay Ana mas atat na. Hindi na nagbagong pagiging atat. Lumevel up pa nga dahil sa trabaho niya. Nasaan na sila? Nasaan ang reunion? Ano ba yun? May meeting pa ako. Ana! Uy! Lika dali! Ang hirap maganda ng pagpunta sa pagkakita ng chan ko. Ano ba naman yan? Ay, nakita ng chan ko. Nag-minister pa. Ay, nakapuntis. Halika na. Grabe, paano ko tutugtog dito? Halika na nga. Baka may makakita pa sa akin. Hindi na kaya mag-artist. Well, as you see, friends ulit kami. Ang saya-saya, di ba? Ang daming kadramahan at katangahan noon. Talagang our friendship was tested. At yung mga kontrabidang yon, well, friends na din kami. Yup, there's no permanent enemy naman in this world eh. Ang liit-liit na nga ng mundo, mag-aaway pa ba tayo? Sa mga oras na yun, may dumating ang pinakahihintay namin. Ang naging rason sa lahat ng kabaliwan namin nung college pa kami. Oh my gosh! Bakit? Oh my gosh! Ang kinabaliwan, pinag-awayan at pinaglawayan kong si Kenneth ay naging si Father Ken. Father cannot be with me kasi pari na siya. Nakakatuwang isipin na after all those years, after all our differences, nakuha pa rin naming magpatawaran. Well, ako si Janan. Janelle na ngayon. Provinciana, princess, thick glasses, in other words, tsaka noon, pero Diyosa na ngayon. Sumang-ayon na lang kayo. Huwag na kayong umangal. Istorya ko to eh. Ito ang diary ko. Ang diary ng ang-ang. Eh kayo kaya, ano kayo after 10 years?